on the reaction of Congressman Ako dun sa naging press con ko doon sa inyo, with you guys, di ba? Klaruhin ko, General Ako, sir, hindi po ikaw ang tinatamaan ko noon. You were never sip-sip to the Duterte administration. I never heard you sang praises for the war on drugs that we waged during the Duterte administration. Kaya nagtataka lang po ako bakit ka nagre-react. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko noon, sir. Yung iba po, hindi po ikaw. Kaya po, I'm very sorry kung you reacted that way. Hindi po ikaw ang tinatamaan ko. I have high respect to General Ako, to Congressman Ako. Isa yan sa mga PNAR na naging politiko na hinahangaan ko. Dalawa yan sila ni Senator Lacson, aking iniidolo ng mga PNAR turned legislator. Kaya po, sorry kung nahagip ka doon sa sinabi ko. I did not intend to mean it na ikaw yun. Meron lang ibang kasamahan mo dyan na, let's face it, totoo naman talaga na kung sing ng praises towards Duterte and war on drugs before, ay ngayon kung makatira sa war on drugs, wagas. Yun lang po, I'm just being frank. Pero hindi po ikaw yun, sir. I never heard you sang praises towards the war on drugs. I never observed you to be sip-sip during the Duterte administration. Wala pa ako nakita, sir. Magaling ka. Yung ginagawa mo, alam mo yung ginagawa mo. Pero sorry lang po, tataka lang ako bakit ikaw ay nagre-react. Hindi po ikaw kasama doon sa aking pinapatamaan. Kung gusto mo malaman kung sino yung pinatamaan ko, sir, alam mo naman siguro, nakikita mo yan, nasa kasamahan mo lang dyan. Just look around you. Makikita mo yung mga tao niyan. But not you. To be frank about it. Hindi po ikaw ang pinatamaan ko. Yun lang. Any questions? Sir, may plano ba kayo, sir, na message directly si Congressman Ako ko kausapin siya? Yes, so, sabi ko siya, hindi ikaw sa pinatamaan ko. Hindi ka kasama doon. You are not the man. You are not that guy. Hindi siya gano'n kasi tao. Tataka nga ako, bakit ka siya nag-react? Hindi po siya gano'n. Sir, were you hurt nung sinabi ni General Akop na virtually turned the tables on you na ikaw daw yung opportunista, tapos ikaw daw yung lapdog ng Duterte. And instead of parang support yung mga innocent, you are daw supporting the powerful. Yun yung quote ni General Akop. I respect his opinion. O opinion niya yan. O wala pang mundo. Basta hindi ko po ugali yung hindi ko po ugali na manita o manira o mambastos ng mga upper class ko na PNAR. Mataas po respeto ko sa mga upper class ko na PNAR. Hindi po ako pwede mambastos sa kanila. Dahil alam ko rin kung gaano kasakit kung ako mabastusin ng underclass ko. Kagaya ng ginagawa ni Trillanes ngayon sa akin. Ako po masasaktan. Pero yung sa kanila, never ako, wala akong intention talaga. Never crossed my mind na kasama si General Ako sa ganung klaseng statement ko. Kayo kasi bakit niyo ako tinanong eh? Bakit niyo ako tinanong? Kaya sumagot tuloy ako. Sir, yung tawagin kang lapdog. Okay lang, I can, as I've said, alam ni General Ako yan, alam ni Congressman Ako yan, na nag-playbook ako, I can take and take, I can survive. I will survive, sir, whatever dirty words you are going to throw at me. I believe in myself that I can survive. I can survive. Nag-playbook ako, sir. Alam mo yan, sir, pareho tayo nag-playbook. Second thing lang ako, hindi ako mag-react kung anong sinasabi mo dyan. Kasi mataas yung respeto ko sa'yo, sir. Pero sir, kung hindi mayor po yung tatawag sa inyong lapdog kayo, Ha? Digong.
Kung hindi po mayor, politiko talaga. May tama siya sa akin. May tama sa akin, pero for upper class ko man, nirespeto ko. Kilala ko yung tao, kilala ko sila. Kilala ko kung gaano sila, gaano sila kagaling. Pero sir, will you stop criticizing yung sinasabi mong opportunista? Except I won't stop. Dahil andyan sila eh. Ang lalaki ng mata niyan, nakadilat yung mga mata ng mga tao na yan. But I don't have to name names. Kaya nga nagtaka ko bakit nag-react si General Acop na I did not name names naman eh. At hindi ko naman sila nila lahat. Lahat, sabi ka, pati nga yung committee, yung Quadcom. Wala pa akong masasabi against the Quadcom dahil they're doing their job. Isa lang committee dyan ang aking hindi nagugustuhan. For all the rest, hindi naman niya pabalik-balik. Kagaya yung nag-isigan ng Pugo. Bagong issue yan eh. Walang problema yan. Ang hindi ko lang I am free to express myself, di ba? Ang hindi ko lang gustuhan yung pag-imbestiga about the alleged AJK ng war on drugs. Pabalik-balik na lang yan eh. Yan yung committee na nag-imbestiga niyan. Yun ang nakikita ko na parang pabalik-balik lang si Ramplaka na investigasyon. Pero all others, yung ibang committee dyan na involved sa investigasyon, like Pugo, go ahead, investigahan natin yung Pugo. Pero kung yan ay nagkakasama sa ating bansa, dapat mahinto yan. Investigahan natin yan. Pero hindi ko nila lahat yung buong Quadcom. Yung isang committee lang doon na pabalik-balik investigasyon sa AJK, yun lang sa akin. For all others, respeto ko yung trabaho nila. In the same breath, that I am also expecting them to respect my job here in the Senate kung meron kong gagawing investigasyon. Sir, anong committee po? Ha? Anong committee po sa Quadcom? Yung kay Abante, Congressman Abante. The same issue. The same issue yun eh. Pabalik-balik yan eh. Pero yung all others, wala akong question kung wala akong tanong doon. Tanong, nakita niyong motive or purpose ng investigation pabalik-balik sa AJK? Oo. Anong nakikita Parang niyo? kasi expedition na nangyari. For what? Sila, tanongin mo kung anong hinahanap nila. At saan na gagawin yung hinahanap nila. Pero hindi, I am not, hindi ko sinasabi na dapat kumento sila. Trabaho nila yan. At siguro naman, I am free to express my opinion rin naman, di ba? And may challenge, sir, sa inyo ulit na humarap kayo dun sa hearing ng House kesa daw banatan ninyo yung kanilang investigation. As I have said, ilang beses ko na inulit-ulit yung aking rason eh. Magkita kami sa akin, magkita. Wala man akong kinatakutan sa kanilang magtanong sa akin. Yun lang. Yun lang. I don't want to become the president in breaking the tradition of interparliamentary processes. Yun lang eh. Kasi pag sinimulan ko ito, yun na. Magiging president na, so lahat na senador, 24 lang kami dito. Every time may pangalan ng senador na mababanggit in the House of Representatives Committee hearings, obligado mag-attend on. So, paano yung legislative function namin dito? Wala na mangyayari. Mabuti sila, 300 plus sila, marami pa sila magtatrabaho doon. Kung ipapatawag dito sa Senado. The same reasoning na ginawa ng US Congress. Ganun ang reasoning nila. Mas kukunti ang senador kaysa congressman. Kaya yun ang rason na sinasabi nila. Pero pag sinabi mo, wala pa kong ginitang, wala mong manap. Kung gusto ninyo, mag-usap tayo, pero hanapan niyo ko na paraan na hindi ko mabiolate yung interparliamentary process. Yun lang sa akin. Will you still pursue yung plano nyo na mag-conduct ng parallel investigation dun sa pinanggit ni Jimmy Guban? Yes, today I will file a resolution. That's drugs. Mahirap yun. Mga people in government nasa pwesto, involved pala sa droga. Imbestigahan natin yan. Hindi po pwedeng pabayaan natin yan. Kung totoo yung sasabi na, hindi. Patawag po yung mga involved dyan na sinasabi yung mga pangalan. So, in-expect mo, sir, sa committee mo mapupunta yung resolution mo? Sana. Because drugs yan eh. Sana. Pero you mentioned over the weekend na nag-aalala ka na baka
ma-hijack? Para may reputasyon ba yung Senate leadership to be accused of hijacking mga resolutions? Wala naman, pero nagtataka lang ko yung resolution na pinayo ni Senator Romero Padilla na hindi nirefer sa aking committee, ay nilagay sa committee in rules. Kaya, yun nga, nag-isip ako, bakit hindi nirefer sa akin yung resolution filed by Senator Romero Padilla. The investigation for drugs. About people in government involved sa drugs. Implementation ng drugs. Implementation ng Dangerous Drugs Act. Ano nila in-implement. Maraming verasyon as no. Yun lang ang aking bakit hindi na-refer sa akin. Anyway, I give them the benefit of the doubt. Pero sir, anong trajectory sir na gusto niyong investigation dun sa drugs in relation to Jimmy Guban's testimony sa House? Anong gusto niyong tutukan dun? Tutukan natin lahat ng gulo. Lahat ng gulo. Kung totoo ba yung sinabi niya, dahil mabigat yung akusasyon niya. The people deserve to know the truth. So gusto niyo rin siyang tawagin dito sa Yes. sir? Tawagin ko siya dito. Sir, sorry. Sir, other topic lang po. Sir, pwede po humingi ng comment ninyo. Sabi po kasi ng ilang congressman na hindi sila kumikilos for the impeachment of VP Sara, pero si Congressman Bongga, sabi niya po, hindi ako magtataka if merong mag-file ng impeachment case versus VP Sara. Sino congressman? Bongga, Jill Bongga. Oh. Pwede mo lang gawin. Kung ano gusto lang gawin talaga. Oh. They are beyond our control. Kung anong gagawin na doon, wala kaming ipapasa rin naman sa amin yan dito eh. Diba? Kung magpapaya sila, ma-impeach na si Vice President Sara doon sa Lower House. Kami rin naman dito ang magiging judges, diba? Sa impeachment. Sa trial niya. Sir, yung ayaw niyong pangalanan ng mga kongresista, mga dating taga-PDP. Basta kita naman ninyo kung sino yung wala ako yan. First letter. Kita naman ninyo yan. Pero sir, yung committee, Sir? yung committee yung ano nyo, yung committee yung parang sinisisi nyo, yung committee. Hindi naman, basta ang dami dyan. Basta huwag lang niyo akong dagdagan pa yung magagalit sa akin. Pinapagalitan niyo sa akin lahat ng congressman eh. Huwag naman, daming mababait dyan. Ang daming mga matitino. Sir, yung lang po kay Jimmy Guban, sir, kasi ang allegation niya, sir, in-involve niya, sir, Atty. Manscarpio, Pauline Duterte. Sir, nung PNP chief kayo, nasama ba at all sa radar po ninyo sa PNP kung na-involve sila sa drugs and Never. everything? Never. And ang pinagtataka ko lang doon sa kanyang statement na pinupwersa daw siya ng Duterte administration na idawit yung pangalan ng isang former senador na si Senador Trillanes na involved daw doon sa magnetic lifter na Shabu. Nahalata tuloy na bagong script yan. Scripted na mga statements yan. Halata tuloy. Kahit ako mismo, kahit ako galit ako kay Trillanes, pero hindi ko maniwala na involved si Trillanes sa droga. So katawa-tawa kung yun ang palabasin ng Duterte administration na involved sa droga si Trillanes. Sino maniniwala dyan? O sila ngayon gumagawa ng istorya ngayon na gustong i-involve si Trillanes. Kung sinabi tuloy na kung akusasyon na si Trillanes ay involved sa kudita, sa pagpabagsak ng gobyernong Duterte or what, posible pa may maniniwala. Pero kung sabihin mo na Trillanes involved sa droga, katawa-tawa na akusasyon yan. Gagawin ba yung Duterte administration na wala namang maniniwala dyan pag ganun na akusasyon? So, ngayon, ano ito ngayon? What does it make? Doon sa statement ni convicted Guban. The mere fact na konbiktado siya, anong kredibilidad niya magsasalita? At the way he delivered his testimony doon sa lower house, halata talaga. Kahit napipikit ako, hindi ko titignan, pakinggan ko lang yung delivery niya. Halatang prepared na talaga scripted. Hindi natural ba? Hindi natural. So sir, basically, kiniklear mo yung name ni
Senator Trillanes when it comes to drugs? Wala akong basis na maniwala na involved siya sa droga. Oo. Kahit gaano ko kagalit sa kanya, hindi rin ako maniwala na pag may mag-akusa sa kanya ng droga, ako mismo magkasalita na wala akong alam dyan na involved sa droga yung tao na yan. Na, katotohanan lang tayo. Hindi tayo, porque kalaban mo, ididiin mo sa droga. Mali naman yun. Di ba? Sir, nararamdaman, di ba dati, nung unang term, yung unang 3 years mo nandun pa sina President Digong. Tapos ngayon, wala na. Ramdam mo yung difference ng political climate? Na lahat parang kaaway niyo na kasi hindi kayo yung kakampi ng nasa Malacanang. Eh, ano pa? Ramdam ha? Ramdam. As I've said, we will survive. We will weather the storm. Sir, so yung walang kinalaman sa Senator Trillanes sa droga, would you say the same thing about po Attorney Mans Carpio and Paulo Duterte? Lalo na si Mas Carpio, ano bang droga niya na araw-araw lang niya nag-exercise, nag-triathlon na hindi mo makitaan ng signs of drugs yan. O si Pulong, gusto ni Pulong na magpa-hair follicle test. Gusto niya. O, ipa-hair follicle test natin kung gusto niya. Pero sir, hindi naman drug use yung accusation sa kanila. Accusation is may kinalaman sila, sir. Dun Oo, sa- yun nga. Sige, maghahanapan nila ng kanyan. Kasi bakit naman noon hindi lumabas yung informasyon na yan? Oh, bakit ngayon yan lumabas yan? Oh, ilan na scripted. Eh noon, very clear, kung balikan niyo yung hearing ni Senator Gordon sa magnetic lifter, di ba? Pakita mo naman doon kung anong nangyari sa investigasyon na yun. Eh, bakit ngayon singing another tune itong guban na ito? Eh di sir, pag pinatawag nyo, you'll be singing the same tune. Magsisinungaling lang sa inyo. Pag pinatawag, patawag kayo ng hearing na punta sa inyong committee, you'll be calling buban. So, ganun din ang gagawin niya. Just leave it to me. Just leave it to me how I am going to deal with him. Just leave it to me. Okay na po. Thank you.